Ito na siguro ang pinaka-budget meal na Northloop na nagawa ko. Matipid na motor, matipid na accommodation, matipid na pagkain, pero busog na busog sa experience, discovery, at memories. Welcome sa Stokwa, ang kwento ng mga budget meal adventures. Dahil lahat ng kasama natin sa Team Stokwa ay naka-free ko. Nagpaabot si free ko ng regalo. Yung ito, susod natin. 10,000 pesos? Sabi ka naman. Pero syempre yung 10,000 binusa ko na. Kay Vin, thank you. Kay Furby, Thank you. ito kay Albert, ito, Lapachero. Thank you. Uy, may sobrang isa. Alam niyo kung bakit? Kasi merong isang kalbo na nag-back out. Hindi ko sasabihin yung pangalan niya. First day, nag-meet up ang Team Stokwa sa Muñoz, Nueva Ecija, sa cafe nila Maki. Dumating si Maki na may pinoproblema sa motor niya. May tagas ng langis ang front suspension. Sabi namin, subukan niya lang na sumama para naman hindi sayang yung mga preparations niya. Total, sa Nueva Vizcaya lang naman yung unang spot dahil malayo na ang nabiyahe ng mga taga Maynila. What if, Maki, umangkas ka na lang? Pumayag naman si Maki na subukang ituloy gamit ang motor niya. At bago umalis, binuksan muna namin ang pabaon ng kaibigan naming si Clyde na hindi nakasama. Salamat sa pabaon mo sa amin. Uy! Uy! Clyde. Natouch ako, Clyde. Uy! At the same time, nabanas ako sa'yo. Ginawa mo kami mga, jeepney driver Good morning towel, galing kay Guding. Yun na. Batsi na tayo mula dito sa Maki's Cafe. Thank you kay Tita sa pagpapakain sa amin ng libre. At dahil tayong lahat dito sa Team Stokwa ay naka-Freedcon, syempre magko-connect kami. Kahit magkakaiba kami ng models, pwede kaming mag-connect kasi merong universal pairing si Freedcon. Tapos yung dami ng pwedeng mag-connect na magkakaiba-iba, depende dun sa maximum number ng connection nung pinakamababang model. So halimbawa, pinakamababang model mo ay T-Max hanggang 6 rider connection. Hanggang 6 lang yung maximum kahit meron tayong Apex na kasama sa group. Ito nga pala ang mga kasama natin, si Freddy na naka XSR 155. Tapos ayun si ayun si Vince. At bago pala yung gamit nating motor from Monarch Axis 125. First impression, napakaganda niyang i-ride sa straight, sa curves, semento. Hindi ko pala susubukan sa trail kasi maganda yung suspension, hindi siya yung matalbot. Alam niyo yung kadalasan na malambot tapos sobrang talbog kapag nag-rebound parang binabato ka ng motor pataas. Ito hindi, yung rebound niya banayad, gaganon siya, tapos yung angat niya dahan-dahan. Ang ganda ng timpla, napakalambot pa ng upuan. Walang-wala yung dati nating gamit, si Purgas. Kaya di ko siya namimiss Soon, gawa natin ng mas mahabang review. Pero for now, so far, all goods. Axis 125 ng Monarch. Sana walang lumabas na problema. Inabot na kami ng dilim at ulan sa bundok.
Ang first stop namin at kung saan kami mag-overnight ay sa Camp Johnny Hoy sa Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kaibigan kasi natin ang may-ari nito. Isang lokal na nakilala natin sa mga dati nating adventures na inudyukan natin na gawing campsite ang nakatenga nilang property. Lahat kami dito ay nakahamok para komportable. Hammock gaming. At speaking of hammock, Ayan na. kaibigan. Ay, sorry. Hindi, taas mo pa pre. Para mata lang yung kita. Ganyan, no? Sorry. Umangat lang. Hindi naman sadya. Bago ko i-reveal yung hammock natin bago. Mayroon ako gamit na dry bag. Thank you sa nagbigay. Actually, bibili ko siya. Tapos sabi nung seller sa Shopee, sige, tignan natin kung makakabenta ka. Jadi, binigyan niya ako ng 3 sizes. In fairness naman, kaysa sa plastic na madaling mabutas, siya hindi. So, nakalabas yung hammock natin sa tarp. Nakalabas yung hammock sa motor kanina kasi nagtitipid tayo ng space sa bag. Tuyo pa rin naman yung ating hammock. So, kung kayo ay nagtitipid ng space, moto campers, ganyan. O kaya, lagayan ng basang damit. Para hindi siya kahalo sa inyong mga tuyong damit. Para reusable kaysa plastic na madaling mabutas. Ganyan lang siya kapag napakaliit. Itong bagong hammock natin ay tayo mismo ang nagpagawa at magbebenta. Sa day 4 ko na idedetalye ang specs at kung paano kayo makaka-order. Pagkatapos namin magkapunan at magkwentuhan, nagpahinga na kami para makaipon ng lakas sa naghihintay na bagong adventure bukas. Yung kape na, halimbawa, hanap ang kakape lang ako ng meron lang. Good morning. Ito yung ating spot. Napakaganda, 360. Tapos nagpa-fog pa. Diyan kami sa kubo setup. At medyo pagod-pagod na ang lahat kagabi. Ito naman yung tindahan nila Kuya Johnny. Ayun yung bahay nila. Saan? Kita pa. Saan yung bahay? Yan ba? Punta tayo doon at bibili tayo ng ating almusal. Itlog. May CR na din. Kasi kailangan nating i-accommodate yung ating bagong gising na tiyan. Ayos din dito. Sa malapit sa kubo, meron dong water source na malapit. Tapos, pwede nyo rin iakyat yung sasakyan. Itabi nyo dyan sa kubo. Sa summer, madaling umakyat. Pero ngayong tag-ulan, medyo maputik. At meron sila so far ngayon, wala pong masyadong puno dahil mga bagong tanim pa lang. Pero pag lumaki na yung mga yan, meron na kayo masisilungan dito pag tanghali. Yun lang kasi ang problem dito. Pag tanghali, walang masilungan gawa ng very open yung hill. Kaya nagtanim sila ng mga puno. Good morning. May itlog ka ate, may? Ay, kalasan na ubos. Wala. Bali, kagabi ay nilagay namin dito yung mga gamit namin sa ibabaw ng kanilang lutuan. Para matuyo. Tuyo naman. Tuyo yung damit ni Vince, Helmet kaya. Uy! Ate yung strap. Natuyo. Ang mura pala ng kanilang charge. Ang inaasahan ko ay mga nasa 200 tapos plus yung parking pa ng kotse. Din kayo, nagbabawal kayo ng patugtog, ganon. Yan ang maganda. Bawal daw ang patugtog. Pag may nagpatugtog, diretso barangay. Pag yung falls ba na malapit? Maganda yung trail, yung daanan. Tulad ng dati pa rin, sir.
Ay, hindi Wala nalilinis? pa rin. Hindi, yung malapit lang sa may ilog lang. Ay, Hindi. yan lang? Oo. Okay naman. Malinis yung... Maraming pumunta Oh? Malinis yung hanggang ano? ngayon. Okay, sir. Sige nga. Silipin namin. Sige, thank you Ate May. Sige, sir. Kita-kita na yung view sa baba, oh. Ang ganda niyan kagabi. Kasi yung city lights, kitang-kita mo. Napaka romantic ng datingan. Dito pala sa pinaka-top nung hill, dami ng space for tents. Tapos hanggang dyan, pwede nyo dalhin yung mga sasakyan. May extra pa silang kubo doon. Alam ko gagawa pa sila ng kubo dito. Talagang pinanindigan ni Berting yung ating ay yung kanyang bushcraft. Napaka-solid talaga. Excited na ako mapanood yan. Check nyo yung channel nito ni Albert. Solid bushcrafter ang nag-iisang hindi tumiwalag sa Team Tiwalag. Pagkatapos magising ni Prinsipe Vince ay naghanda at kumain na kami ng agahan. At para masulit ang lugar ay nagpasya kaming putahan ng isa sa dalawang falls na sakop ng Barangay Bantian dito sa Bayumbong. Isang taon mong niligawan tapos 2 years naging kayo. Oh. Tapos naghiwalay kayo after 2 years. 2 years kami naging magkaibigan. Oh. Tapos ng taon kami niligawan. Oh. Tapos 2 taon naghiwalay kami. Ah, sakit. Aray! Bakit kayo naghiwalay? Alam mo na, yung mga tawag doon, fell out of love. Ah, may ganun. Mga bata talaga, no? Hindi, actually, sa matatanda, nangyayari din yan, eh. Pero madalas yan sa mga bata, yung fell out of love, yung bigla na lang, I need to find myself. Aray. It's not you, it's me. Ang sakit. Tapos, biglang aftermath, may kalibin. Aray ko! Ito yung ilog na galing yung tubig doon sa falls. Yung falls papunta doon. Dati pwede mong baybayin yung ilog, kaya lang malakas yung agos ngayon. Kaya dito tayo sa masukal na trail. Nakita na ba kayo ng wild pipino? Ito meron, no? Yung nagiging black pag hinog. Lasang pipino. Pipino nga, no? Huwag kayong mag-alala, to, safe to. Maraming itong ganito sa ganitong gubat malapit sa body of water. Wild pipino pala yung tawag dito. Trail snack. Lang natin si nanay ni Kuya Johnny sa kanilang bahay dahil may birthday daw. Baka sakaling meron ng lutong handa. Hindi, dami kasing dala ni nanay. At first time ko rin makikita yung bahay nila dito sa gubat. Hello! Hello, doggy! Hello! Hello! Nay. Punta lang kami dyan sa sa falls. Oo nga, hindi ko na tsempuhan. Ganda rin sili nila, oh. Ano? Ay, ito siling demonyo yan. Oo, ito daw yun. Ay, hindi. Orange yata yung siling demonyo. Pag hinog. Pero siling demonyo din yan. Ngayon tayo pambaon. Nay, pengin sili, ah. Hindi humilot, pero pinitas mo bago pinaalam. At least Bert nagpaalam. Kahit late, magpapaalam. Bagay. Asya. Uy, may ano din sila. Ayun, Citrus. sana pwede rin ko. Ayun, yung pulang-pula, no? Okay na yan? Ay, hindi na ta. Wala kaming lagayan. Ay, wala? Okay na to. Hindi, okay lang. Next time. Kasi baka mabasag sa biyahe. Salamat, tay. Kaya, kuya, saan pa? Hanip ka. Tikman lang natin. Rambutan yan. Hinog na, pre. Sarap naman dito sa lugar nila.
Medyo maasim lang siya pagka ano. Hindi pa siya pulang-pula. Sarap tumira dito, no? Daming prutas. Oo nga. Bubuhay ka na dito kahit di ka na. Everyday ka pa may exercise kasi wala kang choice eh. Lalakad ka paakyat eh. Tingnan natin kung maakyat natin yung falls. Lakas ng tubig eh. Ayun yung falls. Lakas ng tubig. Wala, maulan. Expected na yan. Tingnan natin kung makalapit tayo. Malumot. Walang daan, kundi dito sa may malumot na bato. Hindi kaya, mamubilitin. Wala tayong rescue dito. Pag dito kasi sa may tubig, tatangin tayo ng current papunta dun. Yun! Pwede pala dito eh. Oh, kaya dito, Vince! Yun! Direk. Oo. Wala yan, wala kang kakapitan dyan, bato lang. Tumusok ako dito. Sakit. Budalas dun sa ano, may butas. Pwede mashoot yung paa. Oo. Pero mas okay ako dito. Oo, mas safe dyan kasi nadulas dalawang beses siya eh, Vince eh. 10 minutes na lakad lang ang falls na to mula sa Camp Johnny Hoy at walang ekstrang bayad. Saglit lang kami nagtampisaw dahil bukod sa napakalamig ng tubig ay malapit na magtanghali. At sa plano naming North Loop, dapat sa gabi ng second day ay nasa Cagayan na kami kung gusto naming matapos yung buong 1,300 kilometers. Okay, okay. Yan, ganyan na lang, mas madali. Uy, grabe talaga. Day 2 ng ating North Loop. At syempre, mas enjoy ang ating ride dahil tayo ay naka-freecon. Kaway ka nga dyan, Vince. Yun. Oh, next, oh, flyby. Sino naman? Sino nasa likod? Si Albert. Kaway, Albert. Yun. Hindi nakakonect. Nangiiwan kasi yan. Kaway, Premi. Di pa nakakalayo ay nagloko na yung motor. Panay ang pugak na parang nalulunod. Sinubukan kong mag-troubleshoot, drain ng carb, baklas ng air filter, at nung makita kong basa, akala ko yun na yung salarin pero ayaw pa rin tumino. Tanghali na kaya nagpahinga muna kami at kumain. Pagkatapos, bumili ako ng bagong spark plug pero wala pa rin talaga. At nang sumuko na kami at dinala sa mekaniko, ayun, simple lang pala ang problema. Naiwan kong nakabukas yung choke na ginamit ko noong umaga para painitin yung motor. Simple pagkakamali, napakalaking abala. Kaya naman bilang pakonsuelo, delivery ko na lang sila ng Jollibee dahil sobrang atrasado na kami dahil sa kapalpakan ko. Dahil nga kakapusin na kami sa araw, nag-decide kami mag-shortcut papuntang Ilocos. Umakyat kami ng Ifugao kung saan plano naming tumawid ng Benguet pababa ng Ilocos Sur. Tayo ngayon ay nasa Mossy Forest sa highest point. Alas 11 ng gabi, naghahanap ng mapispatan, matalatagan ng tent. Okay. Uy, bulubog ako. Bert, nakabaon na yung kamay ko. Ayun pa ako nakabaon. Pahila ako yung kamay ko. Sige. Oo nga eh. Matataas yung ano, mukha. Hindi bang yun dyan. Ano yun? Mossy Forest lang yan. Dito kami naglatag dati nun. Dito tayo set up ng hammock natin. Meron ako nakitang sabitan. Tapos gagamitin ko yung tarp ni Albert. At yung tarp ko naman
Pinahiram ko sa kanya para magamit niyang tarp tent. Mas maganda yun kasi malaki yung magagawa yung tarp tent na nakasara. Meron ako napanood na mabisang pangpainit ng katawan ay yung magsuot ng mesh na jacket. Tapos patungan ng ordinary jacket or pwedeng windbreaker. Kung wala ka nung pang winter jacket, effective naman siya. Ramdam ko agad yung init niya. Bali yung idea is yung mesh jacket, doon matatrap yung warm air na haharangan ng jacket sa ibabaw kasi parang magkakaroon ng space sa pagitan ng balat sa kanong second jacket. So same idea siya ng winter jacket na may mga parang insulating material sa loob. Doon naman natatrap yung init. Effective talaga. Mainit siya. At syempre, mamayang madaling araw, mas lalamig yung temperatura. Kaya gagamit pa rin tayo ng ating tawag dito, sleeping bag. Yan. Hindi ko alam kung matatawag mga good morning to. Para ako natulog sa yelo dito sa amok. At ito yung magdamag nating tiniis. Ayan. Kung mapapansin nyo ay doble-doble na yung damit natin kasi nagising ako madaling araw. Napakalamig. Sinuot ko lahat ng pwede kong isuot. At sa likod yung ating shelter. Sa harap yung tatlo. Ay, silong na muna tayo kay Albert. Oh, buti pa dito. Init. Umano na, medyo kumalat na yung ng kalat. Ito pala ang feeling ng mga namumundok sa Mount Pulag. Yan. Sa mga matataas na bundok. Bah! Sa hangin pa lang, para ka na nakahawak sa yelo. Napakalamig. Malamig din dito eh. Pumapasok yung lamig sa hangin eh. Wala kang si Vince yan. Tingnan kung gaano kalamig dyan sa loob. Okay, saglit. Basta ko. Parang di naman eh. Oh, may ano pa siya oh. Inflatable bed. Miss ko yung inflatable bed niya. Malamig yung ito. Oy, magandang umaga, Good morning, Senyorito guys. Vince. Naka-sleeving biga. Sarap. Pag dito, malamig din. Hindi, mainit. Kumpara mo naman dito sa hamok. Parang ang lakaiga sa yelo. Oo, Alam mo, solid sana experience mo dito, pre. Kung kasama mo si Jollibee. Oo nga eh. Oh, lamig oh. Tapos yung dalawa kayo dyan, oh. Aray! Balik tayo doon. Hindi nyo kasi nalalaman si Vince ay may nakatagpong forever sa Jollibee sa Bayongbong. Shoutout sa mga taga Bayongbong, sa mga nagtatrabaho sa Jollibee dyan kung nanonood kayo. Ano pangalan nun, pre? Laika po. Laika. Shoutout daw kay Laika. Babalikan ka daw ni Vince. Oo, tahin mo ko dyan. Pagbalik niya, didate kayo sa McDo. Yun! Sa balak namin after nito ay dumiretso ng pagudpud dahil hindi nga na tuloy yung yung North Loop. Nag-shortcut na lang kami. Dito kami tumagos sa Hindi kami napag-isip. sa Ipugao. Ipugao tapos Benguet. Bababa kami ng Besang Pass. Igdag mo na yun, oh. Lahat. No? Oo, marami pa ako dyan. 6 liters pa yun nandyan. May isa pa ako niyan. Yun, may lumulutang na shoot, okay lang yan. Iyaan mo na yan. Ano pa? Wala na. Rumor. Babaho lang. Wala. Bagong gising pa naman. Watay. Eto na, palit-palit na kami ng mga dito sa loob. Malamig guys. Yan na lang kami rito. Oh, sarap. Kaya lagi ko sinasabi na 4x4 or bigger tarp, the better. Yan mo si Albert, nakagawa ng shelter for everyone.
Kasyang-kasya. Hindi na namin kailangan ng ano, malaki-laking setup. Kasya nga rito, 4 eh. Pag ano no, Oo, no? palitan na lang ng mukha. Pwede nga tayo dito, matulog lahat eh. May natutulog ka, tumatampal sa mukha mo yun. Ayan, no? Maano ka na lang kung iba na yung sumasampal sa mukha mo. Ligpitan time na. Pagkatapos nito, bababa tayo ng Ilocos na abutin ng almost 12 hours. Yan, target namin ay Pagudpud. So, malamang sa malamang, more than 12 hours yan. Medyo malayo-layo at mabagal yung biyahe sa bundok. Pero para sa bago nating tropa na si Vince, para makatikim siya ng masarap na Mickey ng Pagudpud. Empanada. Saka empanada. Yung pinagmamalaki ni Direk Oo. na habang bumabagyo eh, kinakain niya. Kasi wala talagang ibang nakatalo dun sa mga nakain kong Mickey at empanada sa Pagudpud. Kaya kung kayo, mapupunta kayo Pagudpud, check out nyo yung pupuntahan namin na ano, mga nagtitinda ng mga pagkain na yun. Solid talaga. Pagbaba ng Bugyas ay kumain muna kami ng tanghalian sa lokal na karinderya. Kapag pupunta pala kayo ng Cordillera, asahan yung malaki ang servings ng mga karinderya dito. Yun nga lang, malaki din ang presyo. Halos doble ng presyo kumpara sa Patag. Pero at least, fresh lahat ng ingredients. Ito nga pala yung gamit kong power bank sa 4-day ride na to. Solar siya, kaya yung ginagamit mo, kahit pa paano nababalik niya yung 50%. Solid yan, may tira pang 20% after ng ride. Nasa pin comment yung link. Kuha tayo ng ating may inom na tubig dito sa pinagkukuhanan ng mga lokal. Ito makikita mo talagang malinis yung tubig dito kasi makikita mo nanggagaling sa ilalim ng lupa. Iniinom ni Direk. Galing sa kanyang dextrose. Yun! Ang sarap! Napakasarap! Lasang goma! Pag gagamit kayo nito, asahan nyo may lasang goma sa mga unang 5 na salin. Pangatlo pa lang to eh. Medyo malasa ko pa rin yung goma. Piling ko magiging na ako pre. Plastic man. Plastic man! Kala Spider-Man! Umahaba na! Ayun na! Umahaba! Di yan! Wag yan! Nabili kami ay ako nga pala si Neo ng Matrix. Lagas ng trip. May ano? Quack, quack, quack. Kapag nakainana yung sayote, sayote pa rin ba tawag? Sa'yo na ina. Sa'yo yan. Gusto ko muna marinig yung backstory ng yung origin ng santol. Sa santol naman kasi, ba't santol pangalan niya? Ilocano, silot ng manok. Ayun, silit pala ng manok yung isaw. Teka, backstory ng santol. Ay, santol pala. Yung backstory ng santol kasi, yung prutas ng santol, nahulog yun. Oh. So sabi nung lalaki, pre, may nahulog na prutas. Sabi nung isa, santol. So yun, akala nung nila, santol yung pangalan doon. Ang pangit niya pala pag pangalang beses mo na narinig. Pinahulog mo lang sa akin. Apat na Hindi ko alam kung anong klaseng jinx ito, no? Pero, safe lang si Vince. Ako naman ay natumba dahil hinabol ko siya. Malumot pala na semplangan. Tapos tumba din si Prebi. Anong problema nun sa'yo, pre? Flat. Flat ka naman. Oo. Halip ka na. Isang bagsakan ah. Isang lugar. Oo, isang lugar. May something dito sa ano na to, spot na to. Pwede ko na yung play tour natin para kay Albert. Guys, Anong tama? kita nyo, may gasgas na yung crash guard natin. Tapos kasi, pinoproblema ko rito, di talaga siya pantay. Oh. So mag-upgrade tayo ng crash guard. Uy! May ritual kasi yan si Vince. Kada semplang niya o disgrasya, may ina-upgrade sa motor. Nakalimutan ko na yung ni Albert. Wait lang, Bert. Si Albert? Oo. Hindi pa ako? Hindi natin alam. Gago, tulutin na mo. Kaya nga, haba eh. Ang haba ng dulas.
Kaya nga, tingnan natin yung loob ng dagat. Hindi pwede pala dito yung mga ano no, hindi lokal no. Kasi, Gabi, anong sealant mo? Anong sealant mo yung nasa lata? Oo. Yun na lang siguro. Saka may inflator na yun eh. Oo. Oo. Huwag mo tanggalin. huwag mo tanggalin. Ano, silat? Yun na lang, yung sa'yo na lang. Kasi pag inflator, sisingaw lang eh. Ayun. Laki. Saan nga eh? Ayan o. Ay, oo nga. Ano? Wag na, yung ano mo na lang, silat. Hindi makikita. Pakita natin na ano, flat. Flat. Ay, ano? Gabi, di naman ano to. Pasak yun eh. Glass. Tawag dito. Malamang punit na yung ano mo yan. Pero huwag natin tanggalin. Tubeless naman yan, diba? Hindi. Pero pwede sa tuwa doon. Pwede, pang ano lang, pansamantagal. Paano yun? Huwag tanggalin tapos? Ha? Hanggang sa vulcanizing. Kasi pag tinanggal mo, ano lang, matatapon lang yung laman ng sealant. Hindi niya masasarahan yan eh. Gusto ko ikaw, Bi. Ayun o. Uubusin na lang yan. Takot na tuloy ako. Patakbo. Okay lang yan. Kahit may ano. Alin? Yan, kahit hindi na matanggal. Hindi ah. Sa vulcanizing natin dadalhin yan. Palit interior yan, no? Ito lang hanggang sa makarating doon. Tama yan. Hayop tong Bawas mo na hangin, no? Okay na yan. Babawas pa yan eh. Sisisingaw eh. Di man lang nakasampung metro, sumirit na agad ang sealant dahil sa laki ng punit ng interior ng gulong. Sakto may malapit na vulcanizing shop, kaso nung mabulcanize, bumigay naman yung pito kaya kailangan na daw palitan ng bagong interior. Kaso wala silang tindang kasukat. Kaya pumunta kami ni Vince sa bayan at swerte naman, meron kami nakitang vulcanizing shop na kahit sarado, ay meron pang gising na tao. Pagbalik namin, bukod sa inayos nila ang gulong ng motor ni Albert, ay pinakain pa nila kami ng hapunan. Iba talaga ang mga lokal sa mga liblib na lugar. Nasasabi kong sila ang pinakamababait na tao na makakasalamuha mo. Magandang umaga. Hindi na tayo nakapag-update kagabi at pagod na lahat. Dito kami nakahanap ng tapapalapasan ng gabi sa gilid ng kalsada sa may Suso Beach, Santa Maria, Ilocos Sur. May mga cottages dito na parang abandoned. Diyan kami naghamok. Grabe experience kagabi. Feeling talaga namin at naniniwala kaming lahat yun ay nangyari dahil hindi kami pinapatuloy ng pagudpod. At kung tumuloy kami ng pagudpod ay may hindi magandang kaganapan. So talagang iniiwas kami na tumuloy sa pagudpod. Kaya hindi na kami magpapagudpod. Although diretso pa tayo pa norte hanggang Vigan na lang siguro. Yun naman ay wala sa plano namin. So siguro naman may iwasan natin yung kung anumang hindi magandang mangyayari dapat kung tayo ay magpapagudpod. Meron ako nakitang falls sa mapa sa Burgos, Ilocos Norte. Nabanggit ko sa grupo at lahat naman ay sumang-ayon na doon na lang ang last stop namin. At para maaga makarating, binaypas muna namin ang Vigan para makatipid sa oras. At sabi ng mga reviews doon, mahaba yung trail. Nilakad daw nila ng mga 1 hour. Pero feeling ko naglakad yung mga yun kasi nakakotse.
Tayong mga nakamotor, feeling ko hanggang falls, kakayanin ba? Kaya. Ito ba yung motor ni Berting? Nabasag yung kanyang clutch lever. Sana nandito pa Buti na lamang, meron tayong epoxy steel. Bali ano yan, dalawang part yan, paghahaluin nyo lang. At titigas siya kapag naghalo na. Mabilis lang yan. Quick setting yan, mga 2-3 minutes matigas na. Pero for maximum strength, 24 hours. Para lagi kayong handa sa ganitong klaseng emergency. Mas magandang may dala kayong ganito lagi. Kaya kung ayaw nyo matulad kay Albert, mag-install kayo ng lever guard kagaya nitong plastic lang. Oh. Napakalaking tulong niya pag natumba yung motor. Mas less yung risk na mabali yung inyong levers. Ito nga, sumimplan to kahapon eh. Makikita ninyo kung paano naprotektahan ng O, lever diba? guard. Kung wala yung kanyang lever guard, dito yung full force ng bagsak niya. Baka nabali na to. May problema pa ako sa ride. Diba? Kaya kung gusto niya ng safe at worry-free na ride, Yan. yung lever guard kayo. Habang naayos ni Albert yung kanyang motor, nag-decide ako na i-scout muna yung trail. Baka sakaling hindi naman kaya ng motor, at least alam namin kung iwan na lang dito at lalakarin na lang namin. Kung kaya naman, di madali naman makakabalik si Monarch Axis 125. Napalakas kaya nito motor na sa off-road. Wow, madali yung trail. Dito ito mukhang trail, yun hindi, so most likely dito. Bye. Iwan muna natin yung motor dyan, tingnan natin kung kaya ng lakad. At least hanggang dyan, bawas din yun ng mga 10 minutes na lakad. Nung makakita na ako ng hagdan, alam ko na hindi kakayanin ng motor hanggang falls. May river crossing pa nga. Tatawid na sana ako para silipin kung gaano pa kalayo ang falls nang may lokal akong makasalubong na galing na doon. Yung ilog daw ay parang halfway marker kaya nagka-idea na ako at binalikan ko na yung mga kasama. Wala eh, kalahati pa daw nung kinahak natin eh. Parang ngayon nga yun. Malaki yun eh, hindi yan yun. Pagpati anod kaya tayo sa tubig. Namumuti lang yung tubig gawa ng mga nakaramang pagulan. Pero malinis pa rin yan. Ano lang yan? Mga ano lang yan, minerals ng bundok. Awesome! Ah, ito na ba yun? Ito na nga, Ah, so nasa taas tayo ng falls? Ayan o, may nagdan o. Pili ko dito pa yung falls. Marami tayo. Stop na lang natin. Hindi, stop na. Scout daw. Scout. Uy, bro, yung bigat. Pero parang dito pa lang, sarap na lumangoy oh. Ha? Oh. Ayun na! 1! Kaya. Baka malaki, baka mababaw eh. Oh? Mababaw po eh. Yan lang. Hindi. Ano mag-set up? Pwede direct tayo ka nga dyan. Yeah! Pwede na tayo dito. Dito tayo sa falls. Ay, kala ko. Tsaka na tayo yung setupan dito. Bali kasi yung nakita ko sa mapa, talagang mataas na falls. Although ito meron liguan, gusto namin syempre maapuntahan, makita yung pinunta namin dito. Ito na. Parang nasa taas na tayo ng falls, pre. Para siyang Kaparkan Falls ng Abra. Pre, sabi ng amo ko. Gagi. Tapos pagising mo, no, yung tubig nandito na. Mga solid! Worth it lahat ng aberya. Pagod sa trail na isang oras. Napakabang biyahe. Sobrang solid. Solo-solo namin.
for one whole day dahil mag-overnight tayo dito. Kalahin mo, may ganito palang lugar dito sa Ilocos Norte, oh. Woo! Napakasarap mag-explore sa Pilipinas. Yan yung ating ilalabas na hammock. Abangan nyo yan. Actually, pwede na mag-pre-order. Kung mapapansin nyo, kahit wala siyang tali dito sa ibabaw, yung kanyang net ay hindi nakalundo. Maganda yung kanyang pagkakatahi para medyo banat na siya kaagad. Kahit hindi nyo pa siya lalagyan ng tali, hindi siya sumasabit sa mukha nyo. Tapos yung kanyang pouch, ito ay waterproof. Nakatahi na rin yan sa hammock para hindi na mawala. Buksan natin. Ito, baliktaran yung zipper niyan. Ibig sabihin, nakapaikot yan. Hindi ka mag-aalala na magkamali ka ng orientation na dapat yung bukasan ay nandito sa side na to o dapat nandun sa side na yon. Kahit anong sabit mo ng hammock, makakalabas ka. Kasi pwede mong ipaikot yung zipper ng net. Pagkabukas nyo ng net, papapansin nyo, meron pa siyang isang zipper dito sa loob. Yan yung para sa kanyang cocoon. Pag binuksan mo yan, mas presko ka makakatulog sa araw. Ang dahilan kung bakit nilagay natin ng ganyan, kasi palagi nangyayari sa akin sa experience ko na mainit sa pagtulog ko sa mga alas 10, alas 11, ganyan. Pero pagdating ng madaling araw, mga alas 3, alas 4, sobrang lamig. So naisip ko, dapat merong pang sara ng hammock na hindi ko na kailangang tanggalin yung net. Ganon kasi yung ibang design. Yung kukun niya, kailangan hihigaan mo yung net or tatanggalin mo. Ito, kahit naka-set up siya na yung net niya ay naka-zipper, naka-close, pwede mong i-open and close yung kanyang kukun. Pero pa rin yan siya nakabang dito na talian ng paracord para lusutan. At may taas yung kanyang net kung gusto niyo pa talagang itaas siya. Meron ding bulsa, lagayan ng cellphone o kung ano mang gadget. So mga gusto mag-pre-order, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Okay? Bali napakarami ng falls dito. Yan yung malaking curtain. Tapos doon sa gubat meron pa dalawa, malaki din. Tapos ito pala kinalalagyan natin ay taas pala ng parang second level siya ng falls kasi nasa pinanggalingan natin yung upper level. Third, yung pinakababa ay nandito pa sa ilalim. Tingnan natin. Napakaangas niya, para may sariling pool. Kahit saan ka pumunta. Parang ito yung mga napapanood ko lang sa mga National Geographic. Tapos meron palang ganito sa Pilipinas at nasa Luzon lang. Gagi, at taas natin. Dahil pang falls sa baba. Wow! Napakaganda. Oh, so magical. Magluto. Let's go!
Adventure, mag-message na kayo sa akin sa Facebook page ng group na meron kayong Fitcon Intercoms at i-add ko kayo sa GC at makasama na kayo dito sa ating mga Magic Meal Adventures brought to you by Stockwalk. Stop for a minute.